Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil lang doon, gusto niyo akong patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko. Huwag kang magalit, Gretel. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi madali ang maging ina. Sa pagdadalang tao pa lamang ay may hirap ng pinagdaraanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gretel sa ating dunang sa kanyang panahon. O ano, Kayla? Masarap ba gawa ko? Oo, ate. Ang sarap mo talagang mag-bake ng cake. Nabusog ako, ah. Talaga? Buti may time ka pa mag-bake. Oo naman. Wala naman akong pasok sa opisina pag weekend. Eh, hindi ka ba naman napagod? Alalanin mo, dinadala mo ang first baby niyo ni Kuya Jason. Hindi naman. Nakakainip din naman yung walang ginagawa. Ay, sandali ha. Aayusin ko yung cake na dadalhin mo para sa asawa mo. Oh, Bakit? Aray. bakit, ate Gretel? Aray. Matawag mo yung puson mo. Sakit. Ang sakit ng puso ko, Kayla. Naku, eh bakit ganyan? Naku, ate Gretel! May umaga sa dugo sa hita mo! Ano ba yan? Ay, hindi! Ang baby ko! Ang baby ko! Gretel, kumusta na pakiramdam mo? Jason, wala na ang baby natin. Gretel, Wala na siya. huwag ka na umiyak. Talaga sigurong hindi siya para sa atin. Apat na taon tayo naghintay para magkaroon ng anak. Nung dumating naman siya, 4 na buwan pa lang siya sa tiyan ko. Iniwan na tayo agad. Nag-iingat naman ako, ah. Lahat ng bili ng doktor, sinusunod ko. Pati vitamin C, dinom ko lahat. Alam ko yun. Pero tanggapin na lang natin ang maluwag sa dibdib ang lahat. Maaring pagsubok lang ito sa ating dalawa. Ano bang bibilin mo dito sa mall, Kayla? Sinama mo pa ako. Wala ka namang ginagawa sa bahay niyo eh. Eh di samahan mo na ako. Malilibang ka na, matutulungan mo pa ako. Tutulungan. Paano? Na hindi mo pani sa laway ko. Ikaw talaga, oo. Saan nga ba tayo pupunta rito? May pupuntahan kasi kaming party ni Dom. Bibili ako ng damit para doon. Ibibili ko tuloy na pasalubong ang pamangkin mo. Ay, unahin na natin yung pagbili ng pasalubong sa pamangkin ko. Mas madali yun eh. Pag mamaya pa natin yun, bibilhin ako, baka makalimutan na natin. Dahil pagod na tayo sa katitingin ng damit mo. Oh, sige, tamang-tama. Narito naman tayo sa toy section. Ihahanap ko na siya ng bagong laruan. Ay, teka. Oh, Ang gaganda ng mga manika, oh. Baka may magustuhan dito si Shane. oo nga. Ay, itong isang ito. Itong long hair. Magugustuhan ng anak ko to. Ito na ang bibiling ko. Ako naman, bibiliin ko tong mukhang baby. Dadaling ko sa amin. Talaga lang, ha? Oo. Ngayon ka pa maglalaro. Jason, hindi ka pa mag-overtime? Hindi, James. May lakad kami ni Gretel. May panonoorin kaming concert. With dinner na yon, siyempre. Kaya pala eh. Ah, ano kaya pala? Nariyan ang misis mo.
At nakaayos ng gusto, pero... Pero ano? Pare, nagtaka lang ako eh. Kasi nakaayos siya. Then, may karga siyang manika. Ah, yun ba? Pinaglilibangan niya yun. Nakatuwa niyang bilhin sa isang mall. Parang baby niya kung ituring eh. Siguro dahil sa nakunan siya sa first baby niyo. Kaya siguro ganun siya sa manika. Hinahayaan ko na lang, pare. Para makalimutan niyang lungkot at sakit. Pero pare, huwag ka sanang magalit ha. Baka hindi makabuti sa kanya ang ginagawa niya. Ha? Baka tuluyang masira ang isip niya. Jason, anak, Ma, kanina ka pa dito ba? Tapos ka na rin magmerienda. Pero matamlay ka pa rin. May problema na naman ba kayo magkasawa? Ma, hindi ko po alam kung masasabing problema nga ito eh. Eh bakit ba? Ano ba yun? Ang labis ng pagkahilig sa manika ng manugang nyo. Mula po sa bahay namin, hanggang kahit saan kami magpunta, dala niyang manikang yun. Na parang anak namin kung ituring niya. Napuna ko rin yun nung dumalaw ako sa inyo eh. Eh parang ang hindi normal yun dahil sa edad at sa estado niya ngayon sa buhay. Pero dahil sa pinagdaanan niyo, iniisip kong baka naman inaaliw lamang niya ang kanyang sarili. Uy, nag-aalala ho ako eh. Sabi ng kaibigan ko, maaari daw masirang isip ng asawa ko dahil doon. Ay, naisip ko rin yun ngayon, iho. Teka, ang mabuti pa, gawin niyo itong sasabihin ko. Dahil lang doon, gusto niyo ako patingnan sa psychiatrist? Jason, hindi sira ulo ko. Gretel, huwag kang magalit. Para din naman ito sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko ba yung iniisip niyo nasisiraan ako ng ulo? Alam mo, pinagdadaanan ko. Inaaliw ko lang ang sarili ko. Palibasa, hindi ikaw nagbuntis, kaya ganyan ka. Nasaktan din ako. Dahil ako ang ama. Kung nangarap ka, ganun din ako. Pero ngayong wala ng anak natin, ikaw ang mas dapat kong alalahanin. Dahil ayokong pati ikaw mawala rin sa akin. Sana naman maunawaan mo ko. At huwag mong ikagalit ang gusto namin ni Mama. Alam mo, pare-pareho kayong may katwiran eh. Doktor? May katwiran sila na mag-alala. Dahil lahat ng bagay na sobra, nakakasama. Kahit na nga ang libangan. Katulad ng labis na pagkahilig mo sa manika. Ang sabi mo, tinatrato mo siya na parang baby mo. Opo, Dr. Franco. Doon sila nag-aalala. Posible kasing mas lumalim pa doon ang gawin mo. Dok, Pero may katwiran ka rin sa sinabi mong inaaliw mo lang ang sarili mo sa mga manika. Opo. May ilang nga kasing libangan ng manika. May kilala nga ako na may koleksyon pa nun eh. Kung ganun, wala po akong diferensya sa isip. Wala. Hindi naman dahil kumonsulta ang tao sa isang psychiatrist, may diferensya na sa isip. Sa ibang bansa nga, kumukonsulta sa psychiatrist ang mga negosyante doon. Stress reliever nila ang mga katulad namin. Doc Franco, pwede kayang magkaroon pa ng ibang libangan ng asawa ko? Oo naman. Yun talagang dapat mangyari.
ang muling magbukas ang kanyang mundo. Para hindi lang sa manika matuon ang kanyang pansin. Ang tamang-tama. Dahil may isasuggest ako na puntahan ni Gretel. Doon, talagang kailangan ang mga katulad niya. Mga laruan na hindi na ginagamit ang pamangkin mo? Anong gagawin mo doon, Jason? Ma, dadalhin po namin sa orphanage na tinutulungan namin ni Gretel. Matutuwa ang mga bata doon kapag nagkaroon sila ng mga laruan. Ay, yun ba ang bagong libangan ngayon na manugang ko? Oho, yun ang iminungkahi ng psychiatrist na tumingin sa kanya. At mas nakabuti po, mas sumiglas siya. Maging ako po. Masaya ako malaman yan. Sige. Sasabihin ko sa kapatid mong ihanda ang mga laruang hindi na ginagamit ang pamangkin mo. Oho. Maging yung mga damit at sapatos. Magpapadala rin ako ng pagkain para sa kanila. Salamat po, Mama. Ano ba ang good news mo sa akin, ate? Pinapunta mo pa ako dito. Kayla, buntis na uli ako. Talaga, ate? Oo. Naku, magkakababy na huli kayo ni Kuya. 2 months na akong buntis. Sabi ng doktor doon sa orphanage. Oh, bakit naman doon ka nagpatingin? Ay, hindi naman sadya yun. Nagkataon lang na nahilo ako habang nandun kami ni Kuya Jason mo. At yun na nga. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na 2 buwan na akong buntis. Ay, salamat naman. Feeling ko nga, hindi na ito mawawala sa amin na pagsubok lang talaga ng Diyos. Yung pagkawala ng aming first baby. At maaari din na kinasangkapan lang niya kayo para matulungan ang mga musmus na nangangailangan. Handa na ba yung mga gatas tsaka yung vitamins na dadali natin? Nasa kotsinahan. Dala ko naman yung mga damit, sapatos at mga laruan para sa mga bata sa orphanage. Yung mga pagkain. Okay na. Okay na. Dadaanan na lang natin kina Kayla. Ay, naku, tingnan mo, ang apo ko, ang saya. Kanina pa yung tawa ng tawa. Para bang natutuwa siya na sa orphanage gagawin na kanyang first birthday? Oo nga, no. Ipagpapatuloy natin ang pagtulong sa mga batang nangangailangan. Imumulat natin ito sa ating anak. Dahil sila ay bahagi ng buhay natin. Kung minsan nagiging dahilan ng pagsubok upang makita natin ang pangangailangan ng ating kapwa, upang sila ay damayan sa kanyang panahon. Maganagsigana, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang awa mo na. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ng kahit isang linggo.
ko lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko, wag na wag mo akong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Ang dog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga ginagawa tayong desisyon dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hindi natin alintana kung ano nga ba ang magiging bunga niyon hanggang dumating ang panahong pagsisisihan pala natin ang bagay na yun. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Maricel sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang laki na nandyan mo, Maricel. Kailan ka ba manganganak? Sa isang buwan na po, Lolo Pedro. Ano ngayon ang balak mo? Itutuloy mo pa ba ang kasunduan nyo ni Gardo? Yun nga po ang gumugulo sa isip ko. Parang gusto ko na po umatras sa usapan namin. Pero malaki na ang nagagastos niya sa iyo. Lalo-lalo na sa akin. Pasensya ka na, Apo, dahil nagiging pabigat na ako sa iyo. Lolo, hindi po kayo pabigat. Kayo po ang nag-alaga at kumupkup sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, kayo naman po ang haalagaan ko. Lalong-lalo na ngayon na may sakit kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Patawarin mo ako, Maricel. Dahil hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kaya nga po, ito na ang pagkakataon natin para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya mo bang tanggapin ang magiging kabayaran ng inaasam mong karangyaan? Yun nga po ang inaalala ko. Para po kasing mabigat sa kalooban ko. Pero mukhang wala na po yata akong magagawa kundi ito pa rin ang isang hindi ka nais-nais na kasunduan. Maricel, sabik na ako sa pagsisilang ng anak mo. Kahit naman ako, sabik na rin. Ako lang ang may karapatang maging sabik. Cardo, huwag mo naman alisan ako ng karapatan dahil anak ko rin ito. Baka nakakalimutan mo. Ibinenta mo na ang iyong karapatan bilang isang ina. Alam ko yun. Pero kahit pa ilang beses mo baliktarin ang mundo, ako pa rin ang ina ng batang ito. At hindi mo na mababago pang katotohanan yan. Teka. Hindi ko na gustong tono ng pananalita mo, ah. Don't tell me. Umaatras ka sa kasunduan natin. Bakit, Gardo? Wala na ba akong karapatang magbago ng isip? Hindi ka na maaaring umatras sa usapan natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang aking anak. Gardo, hindi na ba talaga mababago ang isip mo? Larma, 2 linggo na lang. Ngayon pa ba naman ako magbabago ng isip? Paano kung si Maricel yung magbago ng isip? Magagawa ka ba? Hindi na pwedeng gawin nun. Kung kinakailangan gumamit ako ng dasyo na gagawin ko, mapasakin lang ang anak ko. Pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Yun mismong gagawin ko eh. Aampunin ko ang sarili kong anak. Bakit ngayon mo lang sinabi ang tungkol dito? Kasi po ayaw ipaalam sa inyo ni Gardo dahil alam niya tututol kayo. Hindi talaga ako pabor sa ideyang yon. Saan niyo ba nakilala si Maricel? Dati po namin siyang kasambahay. Hindi ko po alam na maiisip ni Gardo ang bagay na yun. Ayaw po kasi niya mag-ampon ng hindi niya kadugo. Kung hindi nga lang sana ako naging baog, o di mabibigyan ko ng anak si Gardo. Wala kang kasalanan, Lerma. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo.
Paano yan, Mama? Mukhang nagdadalawang isip na si Maricel. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Gusto ko siya makausap. Kung po pwede nga lang po sana, umatras ako. Pero malaki na po nagagastos ng anak ninyo. Naiintindihan kita dahil isa rin akong ina. At alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa isang anak. Yun na nga po eh. Iniisip ko pa lang na mawawalay sa akin ang anak ko. Nasasaktan na po ako. Eh di lalo na kapag nangyari na yun. Gusto mo ba talagang umatras sa usapan niyo ni Gardo? Bakit po? Matutulungan po ba ninyo ako? Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano. Basta, titingnan ko kung ano ang aking magagawa. Pwede ba, Mama? Huwag na kayong makialam. Bakit naman kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam kong kukontrahin niyo ako. Talagang hindi ako pabor doon. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong makialam. Dahil ako pa rin ang siyang masusunod. Ang cute naman itong anak ko. Ang pogi. Kapukha ko. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Maricel, malinaw ang usapan natin. Kaya kukunin kong anak ko sa lalong madaling panahon. Pwede bang huwag mo na ngayon? Huwag mo kong gaguhin, ha? Hindi ka na maaaring umatras. Parang awa mo na. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ang anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko. Huwag na huwag mo kong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Hindi mo na lang sana dinala rito ang batang yan. Sana binigay mo na sa kay Gardo pagkalabas mo ng ospital. Gusto ko lang po siya makasama kahit sa maikling panahon lang. Pero lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo. Lalo ka lang masasaktan dahil mapapamahal ka rin sa anak mo. Kung gusto mo siyang alagaan, edi, panindigan mo na lang. Huwag ka nang tumupad sa inyong kasunduan. Pero, paano po, Lolo? Paano pong gagawin ko? Tao po. Ba, may tao. Tao po. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ma'am Eloisa, kayo po pala. Tuloy po kayo. May importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Sige po. Ano po ba yun? Visit! Tinakbuhan ako ni Marcel. Hayaan mo na lamang siya. Dala niyang anak ko. Pagkatapos sasabihin niyong hayaan ko lang siya. Anak din niya yun. Kaya may karapatan din siya doon. Basta hanapin ko siya. Susundan ko siya kahit sa impyerno pa siya magpunta. Hindi mo na siya masusundan. Dahil ako mismo ang nagpataka sa kanya. Ano? Binigyan ko siya ng isang malaking halaga para mamuhay ng tahimik kasamang anak at lolo niya. Nagawa niyo yun? Bakit, Mama? Bakit yun nagawa sa akin ito? May sapat akong dahilan kung bakit ko tinulungan si Maricel. Makinig ka sa akin. Albert, ipangako mo sa akin na alagaan mo siya mabuti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Dahil anak ko rin ito. Hindi ko siya pababayaan. Sana balang araw, hindi mo ipagkait sa kanya katotohanan. At pakilala mo ako sa kanya. Ayoko mangako.
Pero titignan ko kung darating pa nga bang araw na yun. At siya nga pala. Naideposito ko na sa iyong bank account ang 1 bilyong piso. Paano? Aalis na ka. Anak ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Alam mo ba kung gaano kabigat sa dibdib ang pangyayari yun? Labis ko yung pinagsisihan. Kaya ayokong danasin ninyo ni Maricel. Kaya sana naman maunawaan mo ko kung bakit ko nagawa yun. Dapat lang na pinapainitan mo rito sa tabing dagat tuwing umaga yung anak mo. Makabubuti to sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Eloisa. Pero, paano po kung masundan ako dito ni Gardo? Hindi ka na niya susundan. Sinabi ko sa kanya na halos pareho tayo ng naging sitwasyon. Naikwento ko naman yun sa'yo, di ba? Opo. Meron po pala akong gustong itanong. Ano yun? Saan po ba ninyo ginamit yung 1 milyong piso na naging kabayaran sa anak ninyo? Ginamit ko ang pera yung binayad sa akin ni Albert upang makapagbagong buhay. Naging maayos naman at marangya ang buhay ko. At naging masaya rin ako sa piling ng aking naging asawa at mga anak. Pero sa kabila nun, nangungulila pa rin ako sa anak ko na walay sa akin. At maging hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na muli kami magkikita. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko ipagkakait ang karapatan ni Gardo bilang ama. At ganoon din po ang karapatan ninyo bilang lola nitong anak ko. Maraming salamat, Iha. At huwag ka mag-alala. Dahil ituturing na rin kitang anak. Kapalit ang anak kong nawalay sa akin. Maraming salamat po. At umasa po kayo na aalagaan kong mabuti ang inyong apo. At sana po, maging masaya na rin si Gardo at Lerma sa piling ng batang kanilang aampunin. Ang isang anak ay biyayang mula sa Diyos. At ang ligayang dulot nito'y hindi mapapantayan ng kahit pag-aanong kalaking kayamanan. Kaya dapat lamang pahalagahan ng isang ina ang kanyang anak upang lalo nating malaman ang kahulugan ng pagiging magulang sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Samonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang.
ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming tao ang isinasalalay ang kaligayahan sa kanilang minamahal. Ito raw ay natural. Subalit papaano kung mawala ang minamahal? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Alisa sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Alisa, narito na tayo sa park. Ano bang good news ang sasabihin mo sa akin? Fernan, magiging tatay ka na. Ano? Oo, magkakababy na tayo. Kaya dapat tuparin mo na yung sinabi mo sa akin, ha? Pakasal na tayo. Oo, sige. Eh bakit Ha? parang hindi ka masaya? Ayaw mo ba na magka-baby na tayo? Hindi nagulat lang ako. Masaya ako. Tamo nakangiti ako. Ako rin, Fernan. At tiyak na matutuwa rin ang anak kong si Cheche pag nalaman na magkakaroon na siya ng baby brother. Wish niya kasi yun eh. Kahit nung buhay pa ang papa niya. Ano ba? Oo, para daw may kalaro siya. Kailan tayo magsasabi kina Inay at Itay para sa ating kasal? Alisa! Uy, sabi ko kakain na tayo. Opo. Sige po, Nay. Mauna na po kayo. Gusto pa po ako eh. Ano bakit? Kumain ka ba sa pabrika bago ka umuwi? Opo. Wala, sige. Kakain na kami. Sumunod ka na lang pag nagutom ka, ha? Opo. Bakit ganun? Bakit hindi na ako dinadalaw? O tinetext o tinatawagan man lang ni Fernan? Hindi ko na rin makontak ang cellphone niya. Ano bang nangyari doon? Mabuti pa. Puntahan ko siya sa tinutuluyan niya bukas. Kailangan magkausap kami. Ayoko mahalata itong tiyan ko at hindi pa kami kasal. Mapapahiya kaming lahat. Alisa, anak. May problema ka ba? Itay, Napapansin kasi namin ng tatay mo na lagi kang malungkot. Ay, Walang ganang magtrabaho. Minsan nga nakita ka pa ni Cheche na umiiyak. Bakit ba, anak? Inay, oh. Tungkol ba sa iyong nobyo? Ilang linggo na naming napapansing hindi siya pumapasyal dito. Tay, inalikuran niya po ako. Ano? Kami na nga aming magiging anak. Ano? Buntis ka? Opo. Diyos ko! At bigla na lang nawala si Fernan. Matapos ko sabihin ito sa kanya. Ang utas na yun! Niloko ka lamang pala. Kaya pala noong paman, mabigat na ang loob ko sa kanya. Dahil manloloko siya. Ano ka na ngayon, anak? Magiging dalawa ng anak mo na kailangan mong itaguyod. Hindi ko alam, Nay. Oh, Tawad po. anak, Ngayon mabibilad tayo sa kahihiyan. Akala ko kasi si Fernan ang sasagip sa akin oh, sa dinaranas kong kalungkutan dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Hindi pala. Lalo lang yung dinagdagan ng ang sugat ng puso ko. huwag ka lang umiyak, anak, ha? Sasamahan ka namin sa pagharap sa problema mong yan. Maging matatag ka lamang sana, ha?
dala akong gatas para sa pamangkin ko. Ito po, oh. Malaking lata na yung binili ko para magtagal. Salamat, Emmy. Ay, malaking bagay ito, lalo na para sa mag-ina. Kumusta na po ba si Alisa? Ay, ayun. Madalas pa rin malungkot. Ayaw pa rin pasusuhin ng kanyang anak. Kawawa naman ng kapatid ko. Talagang hindi na pinalikan ng walang yan yung nobyo. Dapat pala, hindi na lang siya nag-boyfriend. Anak, nag-aalala ko. Baka magkasakit ang kapatid mo dahil sa ginagawa niyang pagpapabaya sa kanyang sarili. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Alisa? Opo, Mang Samuel. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Aba, talagang kukunin ko ito. Kailangan namin ito dahil wala kaming anak ng aking asawa. Ay, teka, bibigyan kita ng pera para magamit mo sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Lola Roslyn, Lolo Karting, buti po nandito na kayo. Eh, bakit? Bakit, Jeje? May nangyari ba habang wala kami? Si Inay po kasi, lumabas po siya kanina, dala ang baby brother ko. O ngayon? Tapos nang bumalik siya, wala na si baby. Oh, Diyos ko! Eh, saan niya dinala ang bata? Tinanong ko nga po sa kanya yun eh. Pero hindi niya ako pinansin. Nagkalang siya sa kwarto niya. Kardig, mukhang hindi na normal ang anak natin. Lolo, kausapin niyo po si Inay para malaman natin kung nasan si baby. Nay, Nay, Anak, saan mo dinala ang aming apo? Sabihin mo sa amin. natatakot po ako, Nay. Nag-aalala kung paano ko siya itatago yun. Anak, Parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan mo nga siya dinala, anak? Kina Mang Samuel po. oh, Yun ang kilala kong may kaya. Diyos ko. Pinagbili mo ang anak mo? Hindi ko po gustong gawin yun, Inay. Hindi ko gusto. Anak, Mahal ko, anak ko. May depression ho yung kapatid ko, Mang Samuel. Ayon ho sa doktor na sumuri sa kanya. Ba't naman siya nagkaroon ng ganun sakit? Umanaw ang kanyang asawa. Labis niyang binamdam yun. Hanggang sa nagkaroon siya ng lobyo. Eh, sumaya naman siya kahit sandali. Subalit, tinalikuran siya ng walang yang lalaking yun. Nang malaman na buntis siya. Kaya nga mula nung nagbago na yung pagkilos niya at pag-uugali. Kawawa naman pala siya. Hindi niya gusto ang ginawa niya pagbibenta sa inyo ng pamangking ko. Alam niyo ba mula nang gawin niya yon? Hindi na siya napanatag. Lagi iyak ng iyak. Totoo yun. Samuel, pasensya na, ha? Pero, sana, ibalik na lang ninyong bata. Dala ko ang perang ibinigay mo kay Alisa. Ibinigay naman niya sa akin. Uy, sige. Sige. Ha? Ibabalik namin ang bata, pero hindi ko nakukunin ang pera. Ha? Bigay mo sa kanya yan. Gamitin na lang niya yun sa kanyang pagsisimula. Ayoko. Maraming salamat po, Mang Samuel. Samuel? Pero sana, hayaan niyo kaming madalaw pa rin ng bata.
Uy, ang gaganda naman itong mga stuffed toy na to, Alisa. At ang dami, di ba? Oo nga, inay. Ano ba gagawin mo sa mga ito? Ibebenta ko online. Mm. Sideline ko habang nagtatrabaho sa pabrika. Ay, okay yan ha. Dagdag kita yan. Diyan ko ginamit yung perang itinulong sa akin ni Mang Samuel. Oh. Mabuti naman, anak. Dalawa na po ang anak ko ngayon. Kaya dapat, doble sipag na po ako, inay, ate. Naku, salamat naman. Ganyan ka na ngayon. Sinusunod ko yung mga sinabi ng tumingin sa akin na psychologist. Bakit? Anong sinabi? Sabi niya, do a lot of prayers. Makinig. Mhm. O kaya manood ng mga comedy films and programs. At maging ng mga program na nagbibigay ng good vibes at positive thinking. Tama! Lahat yun. Pero ang pinakamahalaga sa mga iyan, yung do a lot of prayers. Mm. Dahil ang Diyos lang ang makatutulong sa atin Tama. at makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Tama po, inay. Ang mga taong mahal natin ay kasangkapan lamang niya. Kaya hindi natin dapat iasa sa kanila ang ating kaligayahan. At nauunawaan ko na po ito ngayon. Mabuti na lang. Maunawain si Mang Samuel. Ibinalik sa akin ang aking anak. Dahil kung hindi, habang buhay kong pagsisisihan ng aking pagkakamali. Oh, eto na si Alisa. Oy, luto na spaghetti. Oh, kalaki naman itong dala mong cake, anak. May kasama rin po itong 2 kandila. Dahil 2 years old na po ngayon ang baby ko. At karami din lobo, ha? Babongga talaga ang birthday ng bunso nating apo, ha, Suling? Oo nga, Karding. Oh, baka naman wala ka ng pera dyan, anak. Oo nga. Meron po, inay. Lagi po ako nagtatabi Ay, para buti. sa future ng mga anak ko. Tama, mainam yan. Dapat talagang paghandaan mo ang kinabukasan niya. Salamat po, itay. Inay, isa kayo sa mga dahilan kaya napagtagumpayan ko ang mahirap kong pinagdaanan. Sa Diyos mo hanapin ang hanap na kaligayahan at Kanya kang gagabayan upang ito'y matagpuan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong umaabuso sa napakaliit nilang kapangyarihan. Ginagamit pa ito sa paglabag sa batas na dapat naman nilang pangalagaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dexter sa ating dulang sa kanyang panahon.
bakit gising pa kayo, Nay? Hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang? Oh, Kanina pa tapos yung duty mo sa presinto, ah. At nakainom ka pa. nagpaalis lang ako ng pagod, Nay. Konti lang naman ang nainom kong alak eh. Anak, Oh, may mga pulis na nakagagawa ng hindi tama dahil nakainom. Kaya dapat iniiwasan mo yan. mga tanga kasi mga pulis na yun eh. Hindi nag-iingat. Dexter! Nay, matulog na kayo. At huwag niyo na akong inaalala. Kaya ko sarili ko. Ang takot lang ng mga taong galawin ako. Oh, tapos na ako maglinis ng bahay, Pedring. Oh, Ano ba yung sasabihin mo? yung kwarto ng anak mo, nakita ko. Oh, Oh, dalawa na nga ashtray doon. Puno pareho ng ubos ng sigarilyo. Oh, talagang batang yun, oh. Ang bihira. Pinagsabihan ko na sa masasamang bunga ng paninigarilyo. Wala eh. Ang lakas pa rin magsigarilyo. pati pag-inom ng alak, malakas din. May sayang ang kita niyang nauubos sa mga bisyo niya. Oo nga eh. Dapat nga pag-ipunan na niya ang kasal nila ni Lily. Kaso ang tigas ng ulo. Sana naman. Tigilan na niya ang mga bisyo niyang yon bago pa siya ipahamak ng mga yon. Dito tayo kakain, Dexter. Oo, sabi eh. Bakit parang nagulat ka? Kasi naman, ang mahal dito. Baka maubos ang pera mo dito. Hindi. Second anniversary natin ngayon. Kaya pinagandaan ko ang okasyong ito. Ay, ito nga pala. Gift ko sa'yo. Anong laman ng maliit na Pwede kamay buksan mo para malaman mo. Ayan. Ang gandang kwintas. Nagustuhan mo ba? Oo naman, Dexter. Pero, ang mahal nito. Baka nangutang ka pa para lang dito. Hindi May pera kong ipinambili niyan. Saan galing? Doon sa nagpatulong sa akin. Binigyan niya ako ng konsuelo. Aba, mahal ang kwintas na yan, Lily, ha? Kung di ako nagkakamali, 2 buwan na sweldo niya yan sa pagpupulis. Tama ka, Ate Ami. Pero, pera naman daw niya ito eh. Hindi raw siya nangutang. Napakagastos naman ng nobyo mo. Ang relo at singsing niya mamahalin din. Pati yung damit at sapatos, branded lahat. Saan kaya niya kinukuha yung ginagastos niya sa kanyang mga luho? Yan din ang tanong ko sa sarili ko, ate. Duda ako dyan. Baka may maling ginagawa yan. Ate naman. Oo. Sabi niya galing daw sa nagpapatulong sa kanya ang pera niya. Naku. Konsuelo daw yun para sa kanya. Ay, sinabi ba sa'yo kung anong tulong yung hiningi sa kanya ng mga taong yon? Ano na naman bang sasabihin niyo, Nay? Pwede ba huwag kang ganyan, Dexter? Parang bagot na bagot ka pag pinapayungan Kasi naman ginagawa niyo kung parang bata. Inay, pulis ang anak niyo. Nakalimutan niyo ba yun? Pulis ako eh. Anak, alam namin yon. Pero lagi pa rin kami nagpapaalala dahil lalo kang dapat maging mabuting halimbawa ngayon. May katungkulan ka na. Ano ba yung sasabihin niyo? Tigilan mo na yung labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Sakit lang ang ibibigay niya sa'yo. Baka makasama pa yan sa kapangyarihang hawak mo. Ayan nyo, hindi na ako iinom at maninigarilyo. Sana nga anak, totohanin mo yan. Totoo yun. Dahil iba ng libangan ko ngayon.
Hindi ko gusto ang nangyari. Nakatakas ang mga na-raid natin. Commander, malamang may nag-tip sa kanila. Masusugod tayo. Siyak yun. Kaya lang sino ang naghuda sa atin? Malalaman din natin yon, Commander. Dahil naniniwala ako na hindi sa habang panahon mamamayani ang masamang gawain. Di ba, Dexter? Oo. Tama ka, Elmer. Tama ka. Saka nagkakamali. Hanggang narito ako, mamamayaning diskarte ko. O kayong dalawa. Sir. Umuwi na kayo. Pag-usapan na lang bukas ang susunod nating hakbang. Nasa labas ang mga kasama ko. At wala pa rin si Elmer. Tama-tama. May pagkakataon pa akong bumatak. Kahit dito sa CR, magagawa kong gusto ko. Okay talaga sa pakiramdam itong sabu. Mas masarap ang tama kaysa sa alak. Ang mga tanga kong kasama, hindi nila alam kung sinong nagpaprotekta sa mga puser. Wala silang kamalay-malay na ako yun. Sige, babatak na ako. At hindi nila alam na may iba rin kaming kasama. Nakasabot din ng mga yun. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer! Nagdodroga ka rito sa CR natin. Elmer, bro, huwag kang maingay. Pag-usapan na lang natin ito. Ha? Ano ibig mo sabihin? Sinusuhulan mo ko? Saan na naman kaya nasabit ang anak natin, Andeng? Kanina pa tapos ang duty niya, wala pa rin dito. Kaya nga kinakabahan ako, Pedring Naiisip ko pag ganito, baka napaaway siya o kaya naman napahamak. Kailan kaya mauunawaan ng ating anak? Kung ang aso nga, inaalala ng amo di lalo na yung anak. Inaalala yan ng magulang. Sandali, may tumatawag sa cellphone ko. Baka anak natin to. Hello, Dexter! Asan ka na ba? Gabing-gabi na! Aligandeng, si SP Otto Elmer po ito. Ay, ikaw pala, Elmer. Oh, kasama niyo ba si Dexter? Bakit nasa yung cellphone niya? Kaya nga po tumawag ako sa inyo. Dahil sa kanya, hindi po siya makakauwi. Ha? Bakit? Nakakulong ho siya ngayon. Ano? Bakit? Anong ginawa ng anak ko? Bakit siya nakakulong? Sabi ko na nga ba, Lily may illegal na ginagawa yung nobyo mo. Kaya pala sobra-sobrang pera niya, ha? Nakakahiya ang ginawa niya, ate. Pulis pa naman siya. At doon pa siya nahuli bumabatak ng shabu sa CR nila. Nalasing na siya sa kapirasong kapangyarihan na hawak niya. Kasi pa naman, sobrang taas ng tingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya naisip, mapapahamak na siya. O anong balak mo ngayon? Sasama ka ba kina Aling Andeng at Mang Pidling? Hindi, ate. Ha? Ayoko siyang puntahan. Kagalit ako sa kanya. Kalilimutan ko na siya. Inay, Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit ka gumamit ng shabu? sinubukan ko lang mo yun, Nay. Hindi po ako adik. Ibigay po yun sa akin ng pinoprotektahan ko. Tumutulong ka pa pala sa operasyon ng mga puser. Anak naman, maling-mali yun. Ang batas ang dapat mong protektahan, anak. Ang kapakanan ng mga taong bayan. Hindi nagpapahamak sa bayan at mga mamamayan. Nagsisisi na po ako, Tay.
pakiusap. Tulungan niyo akong makalaya dito. Ayoko pong makulong. Inalis ka na sa serbisyo, anak. Kaya pagdurusahan mo yung nagawa mong kasalanan. Hindi. Magpakabait ka dito, anak. At sikapin mong iayos ang buhay. Kahit narito ka sa kulungan. Oh, Diyos ko. Patawarin mo po ako sa pagmamalabis ko. Patawad po. May hangganan ang bawat kapangyarihan. May katapusan ang bawat katungkulan. Kaya't habang ito'y ginagampanan, magpunla ng kabutihan upang gantimpala ay kamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbabayaran din niya yon. Paano pa, Inay? Paano pa ako magkakaroon ng katarungan? Walang nalilingi sa Diyos, Lirio. Hindi man tayo makasingil. Siya maniningil sa iyong kaapihan. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Bakit po binibigyan niyo ako ng pera, Ma'am Sonia? Alirio, ito'y tulong ko para sa'yo, ano? Dahil sa masamang sinapit mo dito sa aming bahay. Ma'am? Gamitin mo ito para makapagsimula ka ng isang bagong buhay. Sabi niyo, tutulungan niyo akong hanapin ang nagsamantala sa akin. Oo, ginawa ko na yon. Pero, wala rin akong nalaman. Kaya ito na lang. Ito yung naisip kong gawin. Ma'am Sonia. Bumangon ka, Lirio. At sikapin mong malimot ang iyong naging kasawian. Salamat naman at dinalaw mo ko, anak. Nay. Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? At saka bakit dala mo lahat ang gamit mo? Si Ma'am Sonia po. Sinaktan ka ba ng amo mong babae? Di ba sabi mo mabait yun? Pinalis na po niya ako sa kanila. Pero bakit? Ayaw po niya kasi madamay sila sa nangyari sa akin. Nangyari? Nay, nirape po ako doon. Diyos ko. Sino lumapastangan sa'yo, anak? Hindi ko po alam. May takip po siya sa mukha. At pinaamoy niya ako ng pampatulog. Napakawalang yan ang gumawa sa'yo ng ganon.
Pagbabayaran din niya yon. Paano pa, Inay? Paano pa ako magkakaroon ng katarungan? Walang nalilingid sa Diyos, Lirio. Hindi man tayo makasingil. Siya maniningil sa iyong kaapihan. Kumusta ka na, Lirio? Eto, pinipilit na bumangon. Kaya, pag nagbunga ang pagsasamantala sa akin, buntis ako, Joey. Lirio, naparito ko para sabihin sa'yo na hindi nagbabagong damdamin ko sa'yo. Joey, Oo, handa akong maging ama ng iyong dinadala. Pumayag ka lang na makasal sa akin. Ano? Baog ang asawa mo? Opo, Daddy. Yun ang sinabi ng doktor. Nang magpa-check up kami. Kaya pala. Ilang taon na kayong kasal? Hindi niyo pa rin kami mabigyan ng apo. Wala na pala magdadala ng apelido ko. Ay, naku, nakakalungkot. Hindi namin mararanasan ang maging lola at lolo. Mami, kung nalulungkot kayo, lalo ko. Dahil gustong-gusto kong maging isang ama. Kaso nga, baog ang asawa mo. Dapat pala, hindi mo na lang siya pinakasalan eh. Di ba na, Daddy? Mami, may pag-asa pa naman para maging ama ako eh. Paano? Mag-aampon kayo? Oo. Ay, hindi. Hindi, Mami. Ayaw Ano? na edit yun. Mag-aanak ka sa iba. Ay, naku. Lalo hindi pwede. Magagalit ang daddy ni Edith. Sisingilin yung pagkakautang natin dahil doon sa pagkalugi sa ating negosyo. Ay, pag nagkataon, magiging mahirap pa tayo sa daga, klaro. Hindi ho ako mag-aanak sa iba. Ano ba kayo? Ano? Kukunin ko yung tunay kong anak. Ha? Ang anak ko sa pagkabinata. May anak ka? Meron, Daddy. Oh, Mami, may anak ako kay kanino? Lirio. Sa katulong natin? Opo, Daddy. Nabalitaan ko kasi noon na nagbunga yung ginawa ko sa kanya. Kung ganoon, kamang hinana ko. Ikaw nga. Ikaw ang gumahasa sa kanya. Kumusta, Lirio? kayo? Sir Baron? Oh, ako nga. Paano niyo nalaman itong tinitirahan namin? Talagang hinanap kita eh. Bakit? Dahil sa isang importanteng bagay. Ano yun? Yung batang ipinagbuntis mo noon. Siya ang bunga ng pagsasamantala sa'yo. Bakit mo hinahanap yun ngayon? At saka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Wala na ako sa inyo nang malaman kong nagbunga yun. Dahil nakibalita ako sa nangyari sa'yo. Lirio, ako ang nagsamantala sa'yo. Ikaw ang walang yang yun? I'm sorry. Ha? Nagawa ko lang yun dahil lasing ako eh. Hayop ka. Aray ko? Kasababo! Lumayas ka dito. Lumayas ka! Lirio, may ipakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo na sa akin yung bata. Wala kasi kaming anak na asawa ko eh. Kaya,
Siguro mas mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Ayun, kaya mo siya hinahanap para mapuna ng kawalan sa buhay mo. Malas mo lang, Baron, dahil wala ng batang yon. Ipinalaglag mo siya? Hindi ako masama katulad mo. Hindi ko magagawang pumatay ng walang malay. Kusa siya nalaglag. Dahil sa hirap na inabot ko nung magkaroon ng bagyo sa dati naming tirahan. Hindi! Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit hindi niloob ng Diyos na maisilang ko siya. Para hindi siya mapunta sa isang masamang amang katulad mo! Walang hiya siya. Pasalamat siya wala ako dito. Dahil kung nandito ako, baka nataga ko siya. Noon pa man, may hinala na ako kay Sir Baron. Wala nga lang akong makuhang ebidensya. Pero ngayon, dahil sa paghahangad niya makuha ang bata, siya na mismo ang naghayag ng kanyang kawalang hiyaan. Ngayon, ramdam kong ibinigay na ng Diyos ang katarungan sa akin sinapit. Dahil bigong magkaanak ang lalaking lumapastangan sa akin. Pwede bang huwag ka nang magalit, Lidio? Sana ngayon, ibigay mo na rin sa akin ang inaasam ko. Ang pagbayag mong makasal tayo. Huwag ka mag-alala. Payag na siya ngayon. Si nanay talaga. Inunahan pa akong sumagot. Kasi naman sobrang tagal na ng paghihintay ni Joey. Totoo ba yun, Lidio? Payag ka nang makasal tayo? Ha? Oo. Handa na akong harapin ang panibagong buhay. Nakasama ka. Ang Diyos ay nagbibigay ng katarungan sa lahat ng kaapihan. Magkakaiba nga lamang ng kaparaanan, ngunit ito'y makakamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz sa kanyang panahon.